usa ka malipayon nga kagabion alang sa tanan nga nagasunod sa atong programa. O nindot na sad kayo ang ato nga topic nini nga simana nga atong pagatunan. Pero sa dili pa kita mo padayon sa ato nga pagtuon, akong i-introduce ninyo ang atong kauban karon sa ato nga takna sa pagtuon. Kauban ako si Ken Salarda, my eldest daughter. O usa ka mayo nga panahon nga nakauban siya nako karon sa ato nga discussion. Before we start, let us bow heads for prayer. Ken, can you pray? Okay. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you've given to us. At this particular moment, Lord, may you be with us as we discuss the Sabbath school lesson. May it be meaningful, insightful, and with full sincerity of understanding with your words. May your Holy Spirit guide us. And thank you for the assurance of your blessings. In Christ we pray. Amen. Okay. So, karon nga week, ang ato gyud nga sentro sa pagtuon. Ang tema gyud nato is the tabernacle. So, this is exactly the temple of God nga this is the sanctuary nga gisugo sa Ginoo ni Moses nga tukuron didto sa wilderness. Kunya ang mga katawhan didto sila magtapok alang sa pagsimba. Now, atong basahon ang ato nga memory text para nga ato ning makuan og punto mga hinigugma ko nga mga kaigsunan. In Exodus chapter 40 verse 34 laktaw ni sa verse 38. Akong basahon. Then the clouds covered the tabernacle of meeting. So ang clouds kuno mi tabon sa tabernacle of meeting. And the glory of the Lord filled the tabernacle. For the clouds of the Lord was above the tabernacle by day, and fire was over it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journey. So, atong makita, no? Nga ang tabernacle, naa silang taliwala, unya ang presence sa Ginoo imong makita pinaagi sa clouds, sa matag adlaw, pero sa gabi ang clouds mahimo nga pillar of fire. So this indicates the presence of God nga naagyod silang taliwala. Kenon sa may imong ikadugang nini kasulti mahitungod sa tabernacle, or this is exactly the sanctuary nga gisugo sa Ginoo nga tukuron in the midst of His people. Yes, unang-una diri diri na to makita nung ang gi-mention man gud diri sa ato ang Sabbath school lesson, ang task gyud sa God's people is to live close relationship with Him and to worship and serve Him. So giuna gyud ang pag-build sa mao nga tabernacle, because tabernacle is what? Ang temple, di ba? It's the place nga diha mag-worship ang mga katawhan sa Ginoo. And also, diri gibutang sad nga, it's not just close relationship sa Ginoo, but also to worship and serve Him, but also to present the right picture of God to others. So dili lang kay kanang nag-ano lang ka, nag-worship and serve lang ka, pero give emphasize bitaw gyud diri ang the right picture of God to others. Why is it nga gi-emphasize gyud sa tong lesson ang kaning right picture of God? Naabay times nga wrong picture ang ato ang pag-view nato sa Ginoo. And very important kaayo, no, because in the Garden of Eden, diri nakita nga sa diha nga nakasala sila is ang ilahang fear nila sa Ginoo mo ay nakapaseparate sa ilaha sa Ginoo. And that's the reason why this fear mo ay nag-twist sa ilahang view sa character sa Ginoo, and which is kita natay tendency ana tanan. And so I think that's the first step nga dapat ang ato ang himuon nga reminder sa ato ang kaugalingon is ang Ginoo bisan pagani nga gikuan niya bisan pa nga kita nga mga katawhan sa Ginoo is
we have this fearful, we have this fear, pero naghatag gihapon siya og gap, naghatag gihapon siya og repair sa mao nga gap and broken relationship. And one of that is, one of the closeness nga gusto niya i-repair sa to is to build the tabernacle. Okay. So the idea nga gahimo day ang Ginoo o iyang gisugo si Moses nga magtukod sila og tabernacle because first ang sugo si Ginoo, build me a sanctuary that I may dwell there. So sa ato paggusto si Ginoo ipabati sa mga tao nga siya makig-uban sa iyahang mga katawhan. Now when sin came to the world, Yes. nahulog ta sa pagpakasala, di ba, nasiparit man ta. Yes. Oh, nahulog ta sa pagpakasala. So, mahadlok na ta nga muduol si Ginoo. Now, ato makita nga, in Genesis chapter 3, verse 9, nga ang Ginoo gyoy mo'y nag-reach out sa tao. Iyag yung gipangayta, where are you, Adan? Yes. Where are you, Eve? So, here, God would like to picture nga He is a loving God, He is a concern of His people. Of course, concern yun, ang concern yun, Ginoo. Kay, actually, we are created in His own image. Yes. Maraba, og alugunan kayo ang Ginoo, nga ang tao nga yung gi-create siyang image, forever nga mawala na. Yes. So, here we see a loving God, our Creator, who would like to demonstrate His love. Kaya kana bang makita sa mga tao nga God is a loving God. Dili siya Dios nga kahadlukan. Dili siya terror nga Ginoo, kundi He is a lovable God nga whatever our situation, makaduol ta sa iya, makaistorya ta sa iya, and He is there willing to accept us bisan og makasasala ta. So this is the way I look at it, how God is so good. Unya kanang gusto ipasabot dinhi nga sa ato nga lesson nga dili unta nato ma-picture ang Ginoo nga kana bitawng stricto siya. Kana bang gusto si Ginoo ma-picture siya sa iyang makatawhan in God's people nga ang among Ginoo is a loving God. Dili mo gawas nga picture nga uy iyang Ginoo kahadlukan, iyang Ginoo stricto. That is not God wants for His people nga makita sa mga tao nga mao na iyang Ginoo. Yeah. Gi-mention yun diri sa tong Sabbath School lesson na to correct the character of God and His loving, righteous acts to those around us. Because this is to emphasize yun, kung unsa bitaw yun ka, lahi na ang atong padanaw sa Ginoo. So, ang atong primary mission yun is to present the correct character of God and which is loving siya nga Ginoo. He is a God of justice and of course, He is sa tanan ana, He is a loving God. So, diri sa tabernacle is a manifestation nga ang Ginoo gusto makigrelasyon gyud sa atoa. So, it's very nice no nga kanang ang Ginoo naghimo gyud siya gyud, nag-act gyud siya nga kanang nga gap nato sa diha nga nasala ang na-commit og sin ang tao. Siya jud ang una nga ni-approach, siya jud ang una nga nag-instruct nga maghimo og tabernacle because ang tabernacle is a promise sa Ginoo nga He will always be there to us. Ang Ginoo is loving, ang Ginoo is willing to make an active relationship sa atoa. Okay, so sa ato pak, kining atong mga churches karon is a symbol of God's presence in our community. Yes, yes. So, muna nga kung natay simbahan, muna nga musimba ta, tungod bati nga diha sa church, ang presensya sa Ginoo na diha atong mabati. And another thing is, tabernacle, ang temple ug ang church is also maupod siya ang kanabitang tangible nga makita nato nga gisave kita sa Ginoo. It's not just kanang naghimo siya og kanang relationship sa ato but it's a promise nga He will save us. So mo bitaw na nga gitawag gid siya nga sanctuary because it demonstrates God's closeness to humanity and reveal the greatest truths to them. And what is the truth? Nga tinuod siya, nga loving siya, and He will save us from the pitfall of sin. So,
by the mere presence of the tabernacle, we can be assured nga naa diha ang Ginoo, and in times of our needs, then we can come to His tabernacle, seek the blessing of God, seek His protection, His protection, His truth. kay naaman siya din ha. Yes. Especially in the time of the Exodus, kay makita yun nila ang clouds nga nagpaibabaw. Makita yun pagkagabi nga naagyo pillar of clouds. Yes, yes. So, assured yun kayo. Karon dili na to makita, but we believe by faith nga ang presence si Ginoo naa diha sa simbahan. Yes. Muna nga nindot yun nga gwapuhon po nato dahil nga Yes, atong mga angel. simbahan. Kay that is a representation o unsa nga atong gialagaran nga Ginoo. So now I'm very happy also nga almost of our churches is now looking forward to beautify our churches tungod kay there we meet the presence of God. Yes. But of course makaigsunan anywhere we can build the presence of God. Pero kini nga place man good gisegregate gyud ni siya for a holy purpose nga atong simbahon ng atong Ginoo. Now let's go forward sa atong sa Sunday, and this is about the Sabbath of the Lord. Now I look at into our lesson, and again this lesson, it gives us also a glimpse that the Sabbath is very important because this is again to bring us a closer relationship with God. Just like with the sanctuary. Ang sanctuary, gihimo si Ginoo, yang gipahimo because He wants to be close with His people. And the same idea, Sabbath was also created by God, even from creation, because He wants to have a close, intimate relationship with God. Ken, sa imong ikasultian eh. Okay, so sa ato ang second nga the Sabbath of the Lord, no, which is naghatag siya og fidelity. So kung fidelity is kanang allegiance to one. So wala lang kay nag-signify gid siya ba nga ang imuhang ikaw as God's people, ingon nga ikaw nga nag-alagad sa iyaha. It also signifies number one is ang imuhang allegiance sa iyaha only. And diha nimo makita, of course, kung lantaw na to sa mao nga leksyon, no, is first is ang Sabbath reform in Egypt. So unsay na reform sa diha nga ang mga katawhan sa Ginoo nag-ano sila sa diha nga ang mga tao nahawa na sila sa Egypt. So unsa ang una is na makita na siya sa Exodus 5:4-5. Unsa diha, Moses and Aaron, why do you draw the people away from their work? So una pa lang is naghatag na gyud ang Ginoo nga dili maghimo og work sa Sabado. Okay? And then Sabbath rest with manna sa tupa. Unsay nahitabo sa Sabbath rest with manna gani? Wala na, dili na sila mag-collect og manna during Sabbath. So, and then the third one is, of course, ang Sabbath commandment. Unsay nakabutang dito sa Sabbath commandment is to keep it holy. So, diha na to makita ba nga, kanang, sa kualang no nga, makita gyud nato ang gihatag gyud ang Sabbath o kanang dako bitaw gyud ka-importansya. It's very significant nga gibutang gyud siya sa commandment. And this munang draw back ko sa ko ang it harks back to what I've just mentioned earlier nga it demands our fidelity sa Ginoo. So kung if you are faithful, if gi-recognize nimo ang Ginoo nga mao ang imong Ginoo gyud, the creator is kinahanglan mo simba jud ka og Sabado. Kinahanglan jud nga imong i-recognize ang Sabbath. If you recognize that you are a creation of God, yes, then Sabbath is your kanang demonstration, your Sabbath worship is your demonstration that you recognize Him as Lord, Creator sa imong kinabuhi. Yes. Now, there is a Genesis, no? Ato maning makuantres yun sa Sabbath, no? Sa Genesis, atong makita nga ang Sabbath was created in the time of Eden, sa pag-create si Ginoo sa kalibutan, yes, kunya God rested, blessed, and sanctified the Sabbath. So at that time,
there is no other race. Wala na ilain nga rasa. Usara ka rasa sa tibok nga kalibutan. That is only in Abraham. Pag in Adam. Then pagka badaghan sa kalibutan, so nakalalahi na ang mga rasa. But the Sabbath was given during creation. Unya para ni sa tao. Wala pa'y tribes, wala pa'y other mga tribu-tribu or languages. So there is only a Sabbath nga gihimo si Ginoo to observe. So, dili ni mahimo natong himong exception nga, this is only for the Jews. Because kay ang Diyos sa panahon sa Exodus, gihatag sa Ginoo sa Israel dito sa wilderness. Yes. But it was not, because Sabbath was really for all people. Only it so happened nga kini nga group of people nga giila ni adtong panahon na nga as a people of God, kanabang doon na sila longing nga mo keep into the commandments of God, longing into observing the Sabbath of the Lord nga gihatag sa Ginoo dito pa sa Garden of Eden. Another thing is nga numan gyud nga ang Sabbath mag-remind sa to nga God is creator nga dili lang sa mga Jews. Simply because kay mo bitaw na nga gi-mention gyud nga dito pa lang sa dito pa lang sa Garden of Eden, dito na gi-recognize ang Sabbath, which is kinsa man ang una nga mga Sabbath keepers, mga kaigsunan ng mga kapaglaom is si Adam and si Eve. And kinsa man na sila ang ato ang ancestors. Yeah. So wala na ipili kung kinsa na Jew ba na or ano. We are all kanang kuanta na atay kabahin ani if you want nga ma-receive na to ang Ginoo. If you want to welcome him in our life, kinahanglan nato nga we need to accept him as creator, and also sa Sabbath nga mao nga iyahang gihatag sa ato. So the idea nga mo ila ka nga there is a creator, unya ikaw created being, imo na nga i-recognize, it means gi-recognize nimo ang Sabbath. Yes. Because when recognizing that there is a creator and God created the Sabbath, unya gihimo niya ni aron ang mga tao nga iyang i-create mo pahulay nini nga Sabbath, and if you believe on that creator God, then by your faithfulness and your loyalty and your recognition nga He is a God who created you, then you cannot do away with the Sabbath. Yes, because ang pinakauna gud nga Sabbath keeper is si Adam and si Eve. So that means nga kung imong dawaton ang Sabbath, you also imo pong gihatagan o you accept nga ang God is a creator, because ang Sabbath mo man to ang pag-rest nila sa diha nga after na to tanan na create. So in other words, ang Ginoo dili siya God as a creator siya, dili lang sa Jews, para sa tanan, because ang first nga Sabbath keepers na to is Adam and Eve. And Adam and Eve was, di ba, grateful sila, very happy kay sila, malipayon sila, nagihimo sila nga mao sa isa sa mga creators, isa sa mga created beings nga gihimo sa Ginoo katong sa Garden of Eden, nga from Sunday to Saturday. When God gave the Ten Commandments sa mga Jews ni ato nga panahon na, the Israelite, part sa Ten Commandments, kung ato ning tibuok nga basa, pero verse 11 lang akong basahon makiigsunan in Exodus chapter 20. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. So you see, ang imong tanahon, paghatag sa Ginoo dito sa Ginoo nga to sa Israel, iyang hinumduman nga this Sabbath is connected in the creation Sabbath, because for in the 6 days, in the 6 days gihimo nako ang langit ug yuta, then rested, blessed, and this refers to the book of Genesis, that when God created
this earth. In the seventh day, God rested, blessed. And the same nga pagkasulti in this book of Exodus chapter 20, verses 8 hangtod sa 11. So that is why when the people of God backslided, in verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Yes. So then 6 days thou shalt labor. On the seventh day, dili ka mog trabaho. Now, going back sa imong giingon kain kaganina, nga pag dito sa Kamingawan, dito sa wilderness, gipatapok sila og mana, then pagka Sabado, wala na sila ikulikon nga mana. Kay God would like His people to observe it holy. Nga unya imo makita di ang miracles nga gihatag sa Ginoo. Kay imagine mo na nga every Friday dubli ang ilang kuha sa mana. And also napod kay mag-cultivate og faith ba? Kay ikaw magunon ka basin wala nay basin kulang ba ang gihatag anang Friday, pero wala may kuan wala may nakulang. Dayon usually ang mana nga imong kwaon sa lahi nga adlaw unya masobra pagka ug mauluron siya. Yes. Pero mahibulong ka nga sa Friday gidungagan siguro ingredient siguro si Ginoo nga anang Friday nga mana nga pagka sunod adlaw sa adlaw nga Sabat nga kanon nila wala mapanos, wala giulod, and this we see nga gipakita sa Ginoo nga kung musunod lang gyud ta sa iyang kasuguan, dili kawangon sa Ginoo ang atong panginahanglan. Atong makita diri also nga grabe ang miracles nga gipakita sa Ginoo kay this only did not happen for 1 month. Yes. This happens for about 40 years. Miracles nga ilahang nakita. From everyday nga miracle ilahang nakita. So it means nga pila ka Sabado sa 40 years. Grabe nga miracle. Or every day gihatag yun ang mana sila. So grabe yun kayo nga miracle. So this is to show nga if we are faithful to the Creator God nga nag-command na to keep it holy, to keep His Sabbath holy, dili taniya pasagdan sa pagkaon nato sa matag adlaw. Number 2 dire is the Messiah will come, and this hope centers on God's promise of the seed who would overcome the serpent and bring victory over evil. I think ang context ani kay tungod kay ang mga Egyptian, ang mga Israelites, gikan sila sa Egypt, no? And then naabot sila sa nakagawa sila sa slavery sa pila sila katuig dito sa Egypt, but tungod sa Ginoo nakahawa sila dito sa maong nga lugar. So dito this will also symbolize sa eventual coming sa Ginoo nga for many years na ata sa Egypt, we are slaves, we gasuffer ta dito, but eventually unsa ang gihimo sa Ginoo sa katawhan sa mga Israelites, nahawa sila dito sa Egypt, and that is also a reason nga nung ang Sabbath is very important kaayo sa mga Israelites. So Sabbath in some way, it symbolizes also yun rin sa itong lesson. Sabbath reminds us of His creative unsalvific act. So Sabbath, atong makita rin nga, this also symbolizes a salvific act of God. Nga, ang iyang makatawhan, gikuha niya dito sa Ehipto, aron dili na sila mag-backslide. So paggawas nila, ipa-worship sila sa Ginoo dito sa Kamingawan nga maka-worship na sa Ginoo freely. So Sabbath, it also become a symbol of salvation. And it's a result of His grace and His grace alone. Kay imposible manggid kay ito nga makahawa sila dito sa Egypt. And yun ato sila kadaghan. In fact, unsay nahitabo gani gipikas pa ni Moses ang water for them to makatabog sila sa dako kaayo nga dagat. So diha na to makita no nga sa diha nga na save na sila from Egypt, nisimba dayon sila sa Sabbath as a gratitude, and also
ang kana bitong evidence sa Ginoo gyud nga gipakita sa ilaha nga mo save gyud siya sa iyang katawhan. A symbol of salvation. Yes. A symbol of victory. Yes. A symbol of freedom. Yeah. So, Sabbath, Savior and Redeemer. Sabbath has become a symbol of many things. Yes. Kung mukip ta og Sabbath, it means na overcome na to ang selfishness. Yeah. Kay tendency sa tao nga mo trabaho gyud ta, ron daghan tag income, but here it taught us nga na atong na overcome ang pag-angkon og daghan pag yung mga butang because we keep the Sabbath of the Lord. It tells us that we have overcome greed, selfishness. It tells us of our victory of many things. O ang symbol nga na free sila, now they can worship the Creator And God. celebrate. Ang nangkanindot pag yun mga kaigsunan, mga kapaglawang is, nagkuan po na sa to karon po, Pastor No, nga, na-save naman ta. Yeah. So we have to celebrate every Saturday mo adto ta sa church because we are celebrating God's goodness o kanang idea bitaw nga kanang gisave ta sa Ginoo. Wala naman kay because God already, I mean Jesus already died for us a 1,000 years ago. So ang ato is pag sa diha nga moadto ta sa church every Saturday, it must remind us nga gisave na ta sa Ginoo. So, ang ato nga pag-worship sa Ginoo sa Sabbath, nga moadto ta sa Sabbath, kanang wala ka na compulsory. Yes. Wala ka na pugos. Yeah. So, you are going to go to church, mo fellowship ka sa mga tao dito, mo worship mo sa Ginoo because you love to do it. Kana bang mura og nalipay ka kanang imo bang gihandom kanunay nga now Sabbath comes, then I have to worship the Lord who bless me with everything. So this is a kind of expression. Niya, now when we do that, nahimo nga ang imuhang countenance, kana bang reflection sa imong kinabuhi, nga uy, tuwa sila, malipayon sila. Dili kay, ay, akong papa manggod, elder sa church, akong papa pastor manggod, so musimag yun ko, kaya unsa na lang ikaingon sa mga tao. Yes. So that becomes obligatory. That becomes a burden. And that also means na wala gid kay relationship sa Ginoo. Kay yes, di man nimo ma-appreciate nga ang Sabado di ay kay dapat ka mag-celebrate ana because naghatag og kinabuhi, naghatag og I mean it reminds you all these things. So sa to pa you have to be reminded pud sa imo hapong spiritual relationship sa Ginoo nga nung you are feeling that way. Yeah. So you know, it's a good reminder. And the last part here is God is the ultimate judge of all people. And those who persistently defy and deny Him will have no future. But He freely gives eternal life to those who follow Him. So, yung anak, gyud ka, importante ang Sabat. So, yung anak, gyud ka, mahinungdanon. So, mga kapaglaom, nga naka-keep na sa Sabat, ato ning ipadayon, o niya, himuon na to, nga ang ato nga Sabat worship is a joyful expression of being saved. And we are created being of the Creator o ato siyang gi-recognize as Lord God sa ato nga kinabuhi. Now let's move diri sa adlaw ng Monday. So bubuo na itong panahon but we are going to give a gist sa ato nga lesson sa adlaw nga Monday. And this is all about offering and offering and the Spirit. Ang background ni is ang pag-build sa tabernacle. So to make this short, no, ang kuana ni ang story ani is ang mga Israelites naghatag sila og mga abundance of things that they have para mabuhat ang tabernacle. First is naghatag sila og mga material possessions and that those are gold, silver, bronze, mga precious stones, and even acacia wood and olive oil. So, kung atong basahon yun ang Sabbath school lesson regarding ani nga mga items is dili lang ni sila mga mga precious stones lang, dili lang ni sila katulang mga unique items. These are treasures. Pero gihatag gyud diri sa ato ang gibutang gyud sa ato ang Sabbath school lesson diri nga naghatag ang mga tao generous donations, and not just naghatag lang sila og generous donations, but these people gave from the bottom of their hearts willingly
with joy. So wala lang kay kanang naghatag lang sila kay because they felt nga obligated sila, or they felt responsible because they are part of the community. But naghatag sila because they felt grateful, they felt blessed, and that's why naghatag sila from the bottom of their hearts, willingly and joyful. So first here is ang material possessions, and then number 2 here is people donated their labor. So in other words, naghatag sila og kaning manpower, naghatag sila og skills and talents. In fact, nakabutang gyud diri specific objects needed to be crafted through their artistic and diligent work on the tents or its furniture. So na yung mga Israelites dito nga naghimo sa tent, na naghimo sa mga furniture nga kinahanglan kaayo sa tabernacle. And also, ang uban, naghimo og, nanahi sila. They weaved garments for the priest. Labaw na katong high priest nga mooy magsuot sa breastplate and turban. So, in other words, gikan sa material possessions nga ilahang gihatag silver coins, they also gave their skills and talents, which is moon ang pagpanahi, moong pagcarpentry. And interesting kaayo, Pastor, because diri gyud gi-emphasize bitaw ang very elaborate garments included breastplate and turban. So kinahanglan gyud nga according man good sa ato ang lesson nga kani sila nga mga tao nga part sa paghimo sa tabernacle is they were guided with the Holy Spirit. Unya gi-equip sila, empowered gikan sa Ginoo, gikan sa Holy Spirit to accurately build the tabernacle, the temple. So they were filled with what? They were filled with the Holy Spirit, filled with the Spirit of God. Exodus 35:31, which means nga wala lang sila nag-endowed lang sa skills and wisdom, but gikan gyud ni sa Holy Spirit to perfectly do all the job. So, unsa man jud ning kina-mention jud ang breastplate ag turban ba? Sure naman natong panahon makigsunan po. Naay ko yung mga observation sa adlaw nga Monday. When the people of Israel give their gold and silver, grabe yun ang ilang nga paghatag. Niingon na good si Moses nga, sobra na, ayaw na mo panghatag kay sobra na gigayo. So, you see the generosity of the people of God in that time. And we need that kind of generosity nga gikinahanglan po sa atong church sa pagkakaroon para nga pag-spread na to sa gospel, pagpanindot na to sa atong simbahan, ato nga kanabitawng naay mga resources. So, now when they do that, the blessing of the Lord atong makita nga nagdubli pa sa ilahang nga mga puluyanan. So that is one thing akong na-observe. And secondly, ato pong makita nga they give their talents to the Lord. So nagpagamit sila sa ilahang mga talento, katong maayo manahi, katong maayo mag-carving and other mga art ilang nga gibuhat and mga responsibility nila ilahang gipagamit ilang nga talento. Now nahimong blessing sa ilaha ang mga talento nila nga ilang gigamit sa Ginoo. Ato lang i-emphasize gyud nga kanimanggong paghimo nila sa mao nga tabernacle is it was a project nga kuan gyud bitaw gihimo siya exactly according sa model nga gihatag sa Ginoo from Moses. So sa to pa, kung ikaw mangutana kag giunsa man to nila nga kanang ang paghimo sa tabernacle demands accuracy and preciseness. So gamay lang nga mali ato, dili na to mao. So ngano man gyud nahimo nila, and it's very important gi-emphasize gyud sa tong lesson dari nga it is significant that the gift of the Holy Spirit was related to the people's different abilities and skills which needed to be employed in building in the tabernacle. So sa to pa, katong tanan nga involve ato nga tabernacle, katong tanan nga mga gikan sa carpentry, hantod nga nanahi sila dito sa garments sa priest. Kato sila tanan is filled with the Holy Spirit. And
you know, when we say nga filled sila sa Holy Spirit is mga kuan ni sila mga spiritual gifts, Yes. no, mga spiritual gifts. And according pa diri, what are the things nga ikaw maka-receive ka, what are the instances nga ma-receive nimo ang spiritual gifts para mahimo kag malampuson sa buhat sa Ginoo. Okay. And number one of that is makultivate nimo ang the fruits of the Spirit in your life. And sa diha na imo na makultivate, diha na dahil nimo magamit ang spiritual gifts, ma-receive nimo na siya, and kana siya ang rason kung ano nga ang mga objective sa Ginoo nga gihatag sa imo is ma-follow gyud nimo exactly and precisely and accurately. Yeah. So thank you kayo Kino sa imong elaboration sa atong lesson. Pero na-sure na ta sa atong time. So salamat kayo makaigsunan. Just one thing, ang katong turban gibutangan to the holiness unto the Lord. It means nga ang high priest nga musot niadto limpyo siya sa tubangan si Ginoo. Of course katong breastplate. Do natoy 12 precious stones represent the people of God. Nga ang high priest mosulod dito sa tabernacle, iyang i-intercede ang katawhan sa Ginoo. And that is also a means where God communicate o gitubagba ang pagampo nila sa Ginoo kay musiga man tong breastplate. Yes. So, thank you mga kaigsunan. I hope nga sa ato karon nga pagtuon na atay mga espirituhanon nga magbuta nga atong nakatunan then atong ma-apply sa atong nga kinabuhi. Yes. And now we now stop sa ato karon nga program and see you again this coming Wednesday. Let us bow our heads for prayer. Ginoo, salamat kayo nga nakatuon mi sa mga lesson gikan sa Saturday, Sunday o karon nga kagabion. Salamat kayo sa spiritual lesson nga among nakatunan og tuguti nga ang matag usa kanamo makabaton kanunay sa imong paggiya og panalangin. Salamat sa among natunan nga pulong ikan kanimo ug salamat nga matapos ang mong pagtunoban sa imong panalangin sa matag usa kay amo ning giampo in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.